Hello, good morning everyone. So, ayan, narito na naman tayo. Gusto ko lang pong ipaalala sa mga kababayan natin sa Pilipinas na kayo ay maghanda-handa sa lahat ng pagkakataon. Dahil kung iigting ang sigalot ng Amerika sa pagitan ng Iran at itong Israel, maaaring sisiklab ang digmaan dahil sa marami ng bansang makikialam. Ngayon, kung itong China makikialam sa gusot nitong Israel, Amerika at Iran, ang magiging unang tatamaan ay Pilipinas. Dahil ang Amerika at ang China ay may sigalot sila. So, ang gagawin ng China, guys, take note, ang China hindi basta-basta, malaking bansa sila at may mga high power defense sila. So, hindi sila takot. Okay? Ngayon, itong China, ang una nilang tatargetin is yung mga base militar ng Amerika na nakalagay sa iba't ibang bansa. At ang pinakamalapit sa China ay Pilipinas. Marami dyan, maraming base militar sa Pilipinas. Kaya nga si Duterte noon ayaw niyang pumayag na magkaroon yan to protect his country and the people. Pero dahil itong current administration, pumayag siyang magkaroon ng EDCA, so maraming base militar ngayon sa Pilipinas. Kaya kung ang sigalot ng gitnang silangan at Amerika at Israel, iigting, tatamaan ang Pilipinas. Okay? Kasi maraming bansang makikialam. Second thing, gaano ba kahanda ang Pilipinas? Ang Pilipinas ay nag-i-import lang ng mga petrolyo. Katulad ng gasolina, diesel, wala tayong sariling produkto dyan. Wala tayo niyan sa Pilipinas na nanggagaling sa sarili nating lupain. Dahil nag-i-import lang tayo. Kung sisiklab ang digmaan sa pandaigdigan, magkakaroon kayo ng shortage ng petrolyo. So kung walang petrolyo, walang deliveries ng mga kabuhayan. So paano ang mga Filipino? Gaano ba kahanda ang ating pamahalaan? Kung ako sa administrasyon ngayon, ito payo ko lang based on my experience here and based po sa aking opinion na alam ko na ito ay mangyayari, posible. Kung ako sa pamahalaan ngayon, itigil nyo muna yung paghahanda nyo sa pangungurakot, sa impeachment at pakikipag-away sa politika. Unahin nyo muna ang kapakanan ng mamamayang Filipino at ang pangangailangan sa loob ng bansa, sa loob ng Pilipinas. Dahil kung sisiklab ang digmaang pandaigdigan, siguradong maraming magbubuwis na buhay ng Filipino. Una, doon sa gerang mangyayari. Pangalawa, yung mga pagkain na kakailanganin ng mga Filipino. Siguraduhin nyo na meron kayong enough or marami kayong na imbak na pagkain na para sa mamamayan. Kasi sa ayaw at sa gusto nyo bilang Presidente Bongbong Marcos, please, kayo po ang tinutukoy ko. Kasi kayo po ang pinuno namin. Sa ayaw at sa gusto mo, pag may digmaan, responsibilidad mo ang buong Pilipinas at ang lahat ng Filipino. Especially yung mga nasa laylayan, yung poorest of the poor, na walang kakayahan na humanap ng kanilang kabuhayan sa panahon ng
crisis sa panahon ng digmaan. Ikaw po ang may tungkulin para sa kanila. So, dapat kayo po ngayon pa lang, dapat nga before pa, noon pang nakalipas ng mga panahon, dahil kayo naman ang nagpumayag, ang lumagda na magkaroon ng EDCA sa Pilipinas, dapat noon pa lang napaghandaan nyo na yan. Kasi ginusto nyo yan eh. Dahil pag may digmaan talaga itong China at itong Amerika, at ito ay lumala tong sigalot, sigurado na itong China, una niyang tatargetin is yung mga base militar sa Pilipinas ng Amerika. Kaya please, nakikiusap ako sa inyo, ngayon pa lang maganda na kayo. Dito sa kinalalagyan namin, hindi namin inaasahan na mangyayari ito. Kaming mamamayan wala kaming idea. Pero nagulat din kami sa kahandaan ng gobyerno dito. As in, sa mahigit 700 na ballistic missiles and drone na ipinaulan dito sa amin, kung hindi handa ang gobyerno, kung wala silang high power defenses na mag-intercept sa taas, eh malamang wala na kayong mga kamag-anak dito na mga Filipino, naubos na. Meron bang patatawarin yung ballistic missiles na yan? Sasabihin ba niya na, ay hindi ko kayo tatamaan kasi Filipino kayo, wala kayong kinalaman. No way. Walang sinasanto yan. Kaya yun ang pakiusap ko sa pamahalaan ng Pilipinas, na maghanda-handa kayo para sa mga Filipino. Yun lang, maraming salamat.